depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, kapag ba sinabi ko maniwala ka sa akin, maniniwala ka sa akin. Una sa lahat, hindi mo ako kilala ng personal. So, hindi mo talaga alam kung nagsasalita ako ng totoo o hindi. And at the same time, sino ba naman ako para baguhin yung mind mo, di ba? Pero once na ginawa mo ito, bibigyan kita ng 100% kasiguraduhan na hindi mo na kailangan ng ex mo after mo lang panoorin ang video na ito. Ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit, just listen please, kung bakit hindi mo na siya kailangan, you know. Kapag dumating ka sa punto na may breakup, magkakaroon ka ng sakit. At ang tinatawag sa sakit na yun is psychological or mental illness. Parang ganun siya. Pero hindi naman siya ganun kalala na parang katapusan na ng mundo. Actually, yung mental illness na yun ay tinatawag kong relationship anxiety disorder. Papasok ka sa isang disorder na anxiety, kaya nga siya disorder, di ba? Makes sense. I mean, alam mong mali yung ginagawa mo, pero hindi mo mapigilang gawin. Alam mong hindi mo na siya dapat mahalin, pero minamahal mo pa rin siya. I mean, alam mo ng kalokohan, katangahan ng pagmamahal na pinapairal mo, pero minamahal mo pa rin. Kasi nga, nandun ka sa field or sa zone ng relationship anxiety disorder. And because of that disorder, nagkakaroon ka ng matinding problema mentally at hindi mo makontrol yung sarili mo. Kaya ang nangyayari, imbis na lumago ang buhay mo, nai-stuck ka sa isang stage na kailangan magbalikan kayo ng ex mo, kailangan mahalin ka ulit ng ex mo, kailangan tanggapin ka ulit ng ex mo, kailangan yung ex mo hindi maganap ng bago, kailangan balikan ka, kailangan ikaw lang ang piliin, kailangan wala nang iba kundi ikaw lang yung mamahalin ng ex mo. Umiikot ka sa ganong stage. And because of that, ay nagkakaroon tayo ng circumstances or mga problema na imbis na yung problema natin maliit lang is nagiging dambuhala, nagiging parang apoy, nagiging malaki. At ang problema actually hindi naman yung breakup. Ang problema tayo. Pero dahil nandun tayo sa tinatawag na psychological disorder or relationship anxiety disorder, pwede tayong makatikim ng depression because of the breakup and at the same time, makatikim din ng anxiety kasi gusto natin bumalik yung ex natin. Napanood mo yung no contact rule video and because of that, hoping ka ulit na bumalik yung ex mo and because of that, nadadagdagan na naman yung anxieties mo. And that is the reason kung bakit hindi ka makagraduate, kakasimp, kakahabol at kakahanap sa ex mo because you are believing na yung ex mo ay walang kapantay, walang katumbas, wala nang papalit pa sa kanya. Grabe kapag naging girlfriend o naging boyfriend ng ibang lalaki itong ex mo, parang solve sila samantalang ikaw punong-puno ka ng kalungkutan. At ang pinaka-worst part dito is nagiging pangarap mo yung ex mo. Yan yung pinaka-walang kwentang part ng pag-move on. Pambihira. Pinakawalang kwentang part ng pag-move on is yung pangarap mo yung ex mo. My God! Yan yung pinakawalang kwentang ideya na pwede mong gawin sa buhay mo pero ginagawa mo ngayon. Pustahan tayo, pangarap mo magbalikan kayo ng ex mo. Mas pipiliin mo pa yan kaysa sa ibang bagay. Maniwala ka sa akin. Manipulado ka na ng emosyon mo. Hindi mo na ginagamit yung utak mo. Wala ka ng isip. Kumbaga, ano ka na, para ka ng zombie. Parang nagmamahal ka na sa hindi mo maunawa ang kadahilanan kasi nga nandun ka sa tinatawag na relationship anxiety disorder. At dahil yan sa disorder na yan, nagkakatunga-tungangaw ka at wala ka napapala sa buhay mo. So ano ba ang dapat mong gawin para ma-realize mo na hindi mo na talaga kailangan yung ex mo? Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa sinasabi ni Coach Baze. Maniwala ka sa akin. Hindi totoo yung iniisip mo na ang ex mo ay sobrang halaga. Yun lang. Ang katotohanan ay ito, nakakaranas ka lang ng disorder. At dahil sa disorder na yan, yan yung nag-hold back sa'yo para hindi ka makagraduate dyan sa emotion state mo. Nag-i-stay ka dyan, para kang asong nakatali. At hindi problema yung pinag-i-stayan ng aso, hindi problema yung pagiging aso niya. Ang problema is yung tali, kaya siya nandun.
Well, hindi kita mapipilit na kalimutan mo na yung ex mo. Baka probably after mo lang mapanood tong video na to, ganahan ka lang ng konti, nakalimutan mo na yung ex mo, pero pagkabukasan, mamiss mo ulit yung ex mo. Hindi kita maaawat dun sa ganung pakiramdam. Tatapatin na kita. Kung talagang mahal mo, wala akong magagawa. Pero tatapatin din kita. Disorder lang yan, kapatid. Anxiety lang yan. Depression lang yan. Anxiety, relationship anxiety disorder lang yan. Kung merong health anxiety, kung merong social anxiety, meron ding relationship anxiety. At nandun ka sa stage na yon. Sobrang conscious mo sa relationship mo with your ex. Iniisip mo siya na walang tigil dahil gusto mo magbalikan kayo at pangarap mo magbalikan kayo. Yan yung nagiging dahilan kaya wala kang kwentang tao ngayon. Pero maniwala ka sa akin. Wala kang ibang gagawin ngayon. Hindi mo kailangan tumalon sa building. Hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-anong bagay para malimutan yung ex mo. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maniwala sa akin. Maniwala ka. Disorder lang yan. Hindi totoo lahat ng iniisip mo na yung ex mo siya yung price. Huwag mo gawin tanga yung sarili mo. I mean, bilyon pa yung tao sa mundo. Come on, bilyon pa yung tao sa mundo. Gamitin mo yung utak mo. Pero syempre, di mo siya magamit kasi nga nasa disorder ka. Pero kung maniniwala ka sa akin, makakalaya ka mula dyan sa disorder na yan. That's what I want you to do. I want you to believe me. Dahil kapag naniwala ka sa akin, little by little, maa-accept mo, maa-acknowledge mo na emotional ka lang talaga. So, I want you to use your mind. Gusto ko maging rational ka. At sa panonood mo ng video ko na to, sana magbago yung habit mo sa buhay. Siyempre, di naman magbabago yung buhay mo after mo mapanood yung video na to. Pero pwedeng magbago yung mga habits mo sa buhay. Pwedeng everyday maisip mo na, namimiss ko yung ex mo. However, disorder lang to. Yung mga ganun ba? Nagkakaroon ka lang ng psychological trauma. Alam ko mahal mo siya. Wala tayong argumento dun. Pero please, wag kang tanga. Okay, sa lahat na nangihingi ng advice, just give us a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. Yo! Thanks for watching.